What's up mga kaasang? For today's video, dito tayo sa farm ngayon kasi bumisita ako sa farm. Tinitignan ko yung ating farm, no. Kanina pa ako gisip. Para sa mga nakasubaybay na dito sa farm natin, simula nung nag-start tayo dito, ito yung mga una nating nilagay dito. Tapos hindi pa ganito kalawak yung nilalagyan natin ng mga isda. So alam nyo naman na si Papa talaga yung yung katuwang at siya talaga yung tumutulong sa akin dito sa mga isda natin kasi nga hindi ako dito nakatira. So pag pumupunta ako dito once a week lang, tapos si Papa na yung nag-aasikaso dyan na papakain ng mga isda natin, naglilinis ng konti, tapos nagdadagdag ng tubig. So siya rin yung nagme-maintain ng mga nahuhulog na dahon dyan na lagi natin problema, di ba? Kasi pag nahulog dito yung mga dahon ng napakalaking mangga na yan, talaga naman nagbabrown yung tubig. So ayun, pumunta ako dito ngayon kasi kukunin ko na yung ibang mga isda natin, lalong-lalo na yung mga PKBM natin. Ito yung mga PKBM natin. So kukunin ko na yung mga malalaki, yung mga breeder na pinaghiwa-hiwalay natin before. Ito parang tatlong lalagyan yan na mga PKBM na malalaki, mga breeders. Tapos yung mga fry juby na nakakalat dyan, siguro lalagyan ko na lang to ng mga ilang peraso, or baka tanggalan ko na ng tubig. So ayun, no? Bakit natin tatanggalan ng tubig yung kapag tatanggalan ko ng isda? Well, yung nasabi ko sa inyo na nakaraan, si Papa kasi diba na-stroke siya before mag New Year, mga December, kung di ako magkamali, December 29 na-stroke siya. Tapos ayun, na-confine siya, doon siya nag New Year sa hospital. Tapos nakalabas siya mga one week naka-recover siya, nakalabas siya, naiuwi siya dito sa bahay. Tapos noon, mga after a week ulit, na-stroke na naman siya. So ngayon, currently nasa ICU siya ngayon. Nung una na-stroke siya, nasa ICU siya, tapos nailabas siya ng ICU, nasa normal room na siya. Tapos ngayon nasa ICU na naman siya. So yan nga, na dahil nakikipaglaban pa si Papa dun sa doon sa sakit sa stroke niya, na maasa pa rin naman ako na makaka-recover siya. Ngayon, ang problema ko, syempre, pag naka-recover yung stroke, di ba, hindi naman agad-agad yun. May mga therapy yan, may mga maapekto ang katawan, hindi siya masyado makakagalaw, may mga galon, di ba? Hindi ko pa alam ngayon kasi currently, nag-ano pa lang siya, nagre-recover pa lang siya sa hospital. So, hindi ko alam kung paglabas niya doon kung ano yung lagay niya. At sure ako doon na hindi na siya makakapag-isda talaga dito. At kung makarecover man siya, siguro mga 1 year bago siya makagalaw ulit ng, alam mo yon, yung para mag-alaga ng isda. Siyempre hindi naman natin pwede iasa sa kanya to. At ang mangyayari, ganito mangyayari, 1 week, mahigit 1 week na to, 2 weeks na nakatenga. So ang ginagawa na lang ng mga kapatid ko dyan, pag may time sila, kasi may mga trabaho din yun, pinapakain nila, binibigyan nila ng PO niyan, hinagisan lang nila. So yung linis talaga, ako lang ang pwede maglinis dito kung pupunta ako. Hindi ko naman kayang pumunta talaga araw-araw. Kaya ganyan ang kinalabasan. Ang dudumi ng tubig, hindi mo na makita halos yung isda. Maraming mga dahon-dahon, iba na yung kulay, hindi na clear. So literal na napapabayaan yung ating farm. So ang iniisip ko, i-save na agad yung mga breeder ko ng PKBM. Kasi yung mga maliliit o yung mga growouts natin na PKBM, pwede naman dito palakihin pa yan. Ito, marami rin kasi tayong growouts madami dito, may higit 20 yan. Tapos doon may mga growouts pa tayo. So yan yung iiwan ko. Tapos yung mga breeder, kukunin ko na yan. Kung ano yung mga pwede kong kunin dito. Pero sa ngayon yung mga breeder muna ng PKBM. Kasi sayang ito, ang tagal ko hinintay na dumami yan. Kasi nag-start nga yan 5 peraso. So ang tagal talaga, ilang buwan o taon nga ata bago siya napadami. So kukunin ko yan ngayon. Tapos ayun, expect nyo na mga pagbabago sa atin, no? Itong farm na to, tingnan ko na nga. Naghahanap ako ng malilipatan ito sa amin. Hindi ko lang alam kung saan, kung meron ako mararentahang lote or bahay na
Pwede kong paglagyan kasi medyo mahaba yung 20 ano yan, 20 pieces. Medyo marami to. Tapos yung yan, kung may malilipatan sana ako na ganito kalaki rin na malapit sa akin, eh mas okay, no. Pero ngayon kasi hindi ko pa naiisip o hindi ko pa na ano maghanap. Wala pa ako oras maghanap din. At marami pa rin tayong iniisip at inaasikaso. So, ayun, binibigyan ko lang kayo ng idea kung anong kalalabasan ng ating farm. So, ang kalalabasan nga talaga ng farm is kahit hindi ko man ano talaga, kung kahit sabihin natin ayoko man, eh talagang magsasara o maililipat o mag-iiba yung farm natin at mawawala na yon dito sa Binyan. So yung mga pinaglalagay natin dyan, mga net, tapos yung bakod na yan, hindi ko na alam kung anong mangyayari dyan. Tapos yun nga, mawawala ng tubig lahat yan. Tapos kung ano, maililipat natin doon sa mas malapit sa akin. So yun nga, gaya na sabi ko noon, dati sinasabi ko kasi yung binibenta rin yung lupa, di ba? Binibenta yung lupa. At kaya hindi ko masyadong pinaparami kasi nga binibenta yung lupa. Baka biglang ibenta o maibenta eh mawala lahat yan. Ngayon, mas nauna pa yon yung nangyari kay Papa nga. So yun yung magiging dahilan talaga na hindi ko na talaga siya pwedeng ituloy. Hindi ko na talaga matutuloy itong mga pinaparami natin dito. Do yung ito yung tingin ko itong crayfish, yung crayfish. Tsaka yung mga crayfish kasi laman yan. So si Papa, yan talaga ang gusto niyang alagaan, yung crayfish. So iiwanan ko dito yan. Siguro pwede naman yung masisilip-silip. Madali lang naman yan kasi mga naka-overhead. So madali lang linisan. Tapos yan, simula dito yung mga pans dyan, yung mga tubs. Eh, talagang no choice ako na mawawala yan. Pati yung mga net na yan, tatanggalin ko na yan siyempre pag na-clear na natin to. So ngayon, ang plano ko lang, makuha yung mga breeders natin na PKBM. Yun muna. Tapos hindi ko alam kung kailan ako makakabalik ulit. At yun, sinare ko lang naman yung magiging kalagayan ng ating farm. Tapos yun, kung meron malapit sa akin sa GMA no, na pwede kong paglipatan o baka pwede kong share, baka meron na may gusto dyan na nag-iisda na may lupa siya pero wala siyang gamit, pwede kong ilagay ito doon. Pwede kami mag-share na lang, di ba, mag-sosyo na lang kami para alam mo yun, hindi rin masayang yung in-invest natin dito kasi ito mga 20,000 din ang mga na-invest ko dyan. Siguro all in all mga 50,000 na nagastos ko dito lahat-lahat. So sayang din naman at may mga isda pa. So kunin ko na muna yung mga yung mga kukunin ko. Alright. Ito lang naman yung mga breeder natin guys, no, konti lang naman. Tapos yun, yung mga nabakante, nilagyan ko muna ng ng mga joby. Ayan. Para lang wala pa akong time kasi na talagang i-clear yan. So, ayun, dyan muna yan. Tapos ito iuwi ko sa bahay. Tignan natin kung mapapadami ko doon. Ayun, ibalot na natin to. Ay. Sana makabuo ulit tayo ng farm. Mamimiss natin tong lugar na to. So yun guys, nandito tayo sa bahay at ito na yung mga natin, no? Mga PKBM natin na breeder. So hindi ako prepared talaga kung saan ko ito ilalagay. Maliliit yung mga slot natin. Sa likod ko ito ilalagay sana. Kaso hindi ko pa naayos. Hindi ko pa na-prepare. So dito na lang muna ito. Diyan na lang muna yan. Susunod na video na lang natin ayusin kung saan ko ilalagay. Alright? So yung mga kasama, tapusin na muna natin ang video na to. Peace out.